Dominant Protector. Credit to the author. 6,111-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa sandaling ito, si Ramlee, na pumunta sa likuran upang tumulong, ay lumabas at nakita ang mabangis na ekspresyon sa mukha ng matandang sekta ng West Mountain. Kumunat ang noo niya at sinabi kay Terence, malapit ng maanda ang ikakasal. Bilisan mo at itaboy ang mga taong walang kwentang tao. Malapit na ang magandang panahon. Tumingin ang Sectmaster ng West Mountain at nagliwanag ang kanyang mga mata. Marami na siyang nakitang babae, ngunit ngayon lang siya nakakita ng kasing ganda ni Ramlee. Nakalimutan niyang atakihin si Terence. Magaling, mahusay, mahusay. Tunay ngang napakahusay na hurno ng paglilinang. Walang kapantay na kulay, walang kapantay na talento, at ang pinakabihirang bagay ay ang kanyang sinaunang yin ay hindi pa nailalabas. Gamit ang koaling ito, tiyak na magkakaroon ng pagkakataon ang matandang ito na makalusot. Tuwang-tuwa ang Sectmaster ng West Mountain at hindi napigil ang ulong sa sarili habang nakatingin kay Ramlee. Masasabing mabilis o mabagal ang kanyang bilis ng paglilinang. Bukod sa mga ordinaryong mapagkukunan, ang pinakamahalagang bagay ay ang angkop na hurno ng paglilinang. Sa mga unang yugto, madaling makahanap ng mga babaeng tagapaglinang, ngunit habang nahuhuli ang isa, mas magiging malakas ang hurno ng paglilinang. Ang kakayahan mismo ng hurno ng paglilinang ay napakahalaga rin. Dahil dito, nanirahan ng Sectmaster ng West Mountain sa ahensya ng escort ng Longzhou at nilinang ang lakas ng grupo ng mga mersenaryong may poison eyes upang matulungan silang makahanap ng angkop na mga hurno ng paglilinang. Walang duda, si Ramlee ay isang mahusay na hurno. Nang makita siya ng matandang Sectmaster ng West Mountain, nakalimutan pa niya na may isa pang target ang Kaizen Bodyguard Agency, si Eliza. Isa rin siyang mahusay na hurno. Sa kasamaang palad, ang kanyang orihinal na yin ay nailabas na, kaya ang epekto ay lubhang nabawasan. Kung hindi, matagal na niya itong kinuha ng sapilitan. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Hindi alam ni Terence ang sasabihin bakit ba umaarte ang mga ugok na ito mula sa Timog Kontinente na parang ngayon lang sila nakakita ng isang magandang babae. Sa tuwing makakakita sila ng isa, nanlalaki ang kanilang mga mata, at hindi sila makagalaw kahit isang pulgada. Mabilis na nakumpirma ang mga hinala ni Terence ang mga taong nakabantay sa kanila ay mga ibon ng balahibo. Ito ay dahil ang dalawang gwardya ng Spirit Beast na bumalik mula sa lugar ng Black Sea ay sumunod din sa kanila patungo sa ahensya ng escort ng Kaizen. Matandang Zhang, ang dalawang ito nakasakit sa atin. Malamang na napatay nila sina Young Master Luri at ang iba pa. Nakita ng dalawang gwardya ng Spirit Beast si Terence at mabilis na tumakbo sa tabi ng matandang sekta ng West Mountain, itinuro sina Terence at Ramlee. Kasama ang pinuno ng sekta ng West Mountain Sect at ilan sa kanyang mga kasama, ang dalawang gwardya ng Spirit Beast na hindi pa lubos na nakakabawi ay lumakas ang loob at tumingin kay Terence ng may puot. Terence! Ikaw pala ang pumatay sa disipulo ko. Galit na galit ang matandang Sectmaster ng West Mountain. Hinampis niya ang mesa sa tabi niya hanggang sa maging pulbos. Disipulo mo ba ang gago na yan, Luri? Hindi nakakapagtaka na kasing perwisyo mo siya. Naintindihan ni Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, hindi ito ang unang disipulo na napatay ko. Ano pa ang ikagugulat mo? Masasanay ka rin naman habang mas marami kang napatay. Muntik nang samuka ng dugo ang West Mountain Sectmaster. Madali ba para sa kanya ang magsanay ng isang disipulo? Nasanay na ako habang pumapatay ako. Bastos ka, naghahanap ka ng kamatayan. Hindi na nakatiis ang matandang Sectmaster ng West Mountain at inabot si Terence para hawakan. Ang marahas na tunay na chi ay nagtipon at bumuo ng isang di nakikitang palad, unang hinawakan ang lalamunan ni Terence. Ang tunay na palad ng West Mountain Sectmaster ay nahila palayo. Habang nagkukross ang dalawang palad, isang ulap ng itim na chi ang mabilis na natipon. Hindi direktang tinanggap ni Terence ang palad. Iniwasan niya ito at iwinaksi ang kanyang braso sa gilid, itinulak ang palad papunta sa bintana sa gilid at mabilis na lumabas ng sala. May kakayahan nga ang batang walang hiya na maging arrogant. Pero, nasa Great Circle of Black Ascension pa lang siya. Malayo pa siya doon.
Pangiinis na sabi ng matandang sect master ng West Mountain sa panlabas na anyo, pero takot na takot siya sa loob. Noong huling beses na hinabol niya si Terence, ano ang lakas niya? Sa totoo lang, kahit ang sect master ng West Mountain mismo ay hindi naalala ang lakas ni Terence noong panahong iyon. Isa lamang siyang langgam na madaling madurog. Kung hindi makakahanap si Terence ng butas, hindi siya makakatakas kahit may pakpak pa. Ilang oras na ang lumipas. Nasa tugatog na ng profound si Terence, at sapat na rin ang kanyang lakas para hamanin ang mga nasa mas matataas na antas. Kung hahayaan nila siyang gawin ang gusto niya, iniisip ng sect master ng West Mountain kung gaano katagal niya kayang supulan si Terence. Kailangan niyang patayin ang batang ito ngayon kahit anong mangyari, kung hindi ay magiging isang malaking banta siya. Napakalamig ng mga mata ng matandang sect master ng West Mountain. Dahil determinado siyang patayin si Terence, hindi siya mag-iiwan ng anumang kapintasan para makatakas si Terence. Hanggat umaatake siya ng buong lakas, hindi siya makapaniwala na makakatakas pa si Terence. Ang itim na gas ay bumuo ng isang mahabang espada sa kanyang kamay. Ang dulo ng espada ay nayanig at tumago sa noo at lalamunan ni Terence. Mukhang mapanghamak si Terence. Alam niyang napakalakas ng matandang sect master ng West Mountain, at kaya pa niyang makipaglaban sa mga ordinaryong master ng Earth Opening Stage, pero hindi siya natakot. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang matandang sect master ng West Mountain ay isang masamang cultivator. Kahit gaano pa siya kalakas, hanggat wala pa siya sa yugto ng pagbuo ng lupa, kayang kontrahin ni Terence ang kanyang arts. Sa katunayan, kahit nasa yugto ng mundo, makakatakas pa rin si Terence kung hindi siya mananalo. Ang kanyang mga paraan ng pagtakas ay walang kapantay kumpara noong nakaraan. Sa ilalim ng kontrol ni Terence, ang mga arko ng kidlat ay tumama sa mahabang espadang nabuo ng itim na chi at madaling natunaw ito. Hindi ito nagdulot ng anumang banta. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng West Mountain Sect Master. Natural na pinipigilan ng mga Thunder-type martial arts techniques ang lahat ng mental cultivation methods at martial arts techniques ng mga evil cultivator. Maliban na lang kung malaki ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng dalawang panig kaya hindi nila mapapansin ang pagpipigil na ito, halos walang pagkakataong manalo laban sa mga Thunder-type martial arts techniques. Hindi pa ganoon kalaki ang pagkakaiba niya kay Terence. Sa madaling salita, imposibleng mapigilan niya si Terence gamit ang lakas niya ngayon. Matapos itong maunawaan, itinigil ng matandang sect master ng West Mountain ang paggamit ng martial arts para harapin si Terence. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay at dumakma sa hangin, gamit ang kanyang nakamamatay na galaw, ang malabong kamay na nakakaakit ng kaluluwa. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi umiwas. Dati, kailangan niyang umasa sa tulong ng multo para maging immune sa atake ng kamay na nangaagaw ng kaluluwa, pero ngayon ay hindi na niya kailangan ng tulong ng multo. Kaya niyang labanan ng lubusan ang ultimong atake ng sekta ng West Mountain. Kinakabahan din ang sect master ng West Mountain hindi pa napatay ng kamay na lumalamon ng kaluluwa si Terence noon, at hindi niya alam kung magtatagumpay siya sa pagkakataong ito. Kung hindi ito gagana, kailangan niya talagang tumakbo para iligtas ang kanyang buhay. Ayaw na niyang makitang muli si Terence. Nauubusan ka na ba ng talino? Alam ko rin ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa. Napaangat ang mga labi ni Terence habang kinakausap ang matandang sect master ng may pangungutya. Bagamat hindi tinatabla ng kamay na pangaagaw ng kaluluwa ng matandang sect master ang God Bracelet, hindi siya handang hayaang atakihin siya ng matandang sect master. Ang tatlong vortex ng kamalayan ay bumuo ng isang tatsulok at pinalibutan ang kamay na umaagaw ng kaluluwa ng lumang sekta ng West Mountain. Habang umiikot sila ng baliw, patuloy nilang nilalamon ang kapangyarihan ng kamalayan ng kamay na umaagaw ng kaluluwa. Ang kanilang pandama sa espiritu ay hindi nakikita at walang kulay, kaya ang maaari na lamang nilang asahan ay ang kanilang mga damdamin upang husgahan ang sitwasyon. Gayunpaman, ang mukha ng West Mountain Sect Master ay namutla na. Alam niyang wala siyang laban kay Terence pagdating sa pandama sa espiritu. Ang tatlong kakaibang atake ng espiritu na hugis vortex ay mas malakas pa kaysa sa kanyang kamay na kumukuha ng kaluluwa. 6,112. Hindi naman ito ikinagulat ni Terence, lahat ay kalkulado. Alam niyang sapat na ang tatlong vortex niya para pigilan ang kamay ng matandang sekta na may hawak na soul catcher, pero hindi iyon sapat para takutin ang matanda.
Kaya, ginamit niya ang sarili niyang kamay pagkatapos ng mga vortex. Kung pag-uusapan ng kapangyarihan, ang pinahusay na bersyon ng kamay na kumukuha ng kaluluwa ay mas malakas pa kaysa sa orihinal. Kumislap ang takot sa mga mata ng Sect Master ng West Mountain, at pagkatapos ay nawala ng liwanag ang kanyang mga pupil. Dahan daw ang bumagsak ang kanyang buong katawan sa lupa. Malamang hindi na niya matindaan kung ilang kalaban ang napatay niya gamit ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa sa buong buhay niya. Sino ang mag-aakala na matatalo rin pala siya sa huli? Maituturing itong siklo ng langit at lupa. Hindi ba't paghihiganti ito? Itinapon ni Terence ang espiritu ng matanda sa espasyo ng Jade at inilagay ang storage bag sa kanyang bag. Kung mas malakas ang kontrabida, mas yayaman siya, malamang ay kikita ulit siya ng malaking kayamanan. Siyang Master Luri at ang iba pa niyang nakilala sa Crescency area ay walang kahit isang storage bag, kaya halos walang interes si Terence na mangolekta ng mga samsam. Iba ang dating sekta ng West Mountain. Isa siyang napakalaking kontrabida na kumokontrol sa Dragon Boat Escort at sa Poison Eye Mercenary Group. Hanggat may mga mahahalagang bagay, mapupunta ang mga ito sa kanyang mga kamay. Kapatid na Linford, pinatay mo ba talaga ang lumang sekta ng West Mountain? Hindi ba't masyadong mabilis ang pagtaas ng iyong lakas? Nag-aalala si Wenhan para kay Terence, kaya nanatili siya sa isang sulok at pinanood ito at ang lumang sekta ng West Mountain. Takot pa rin siya sa pag-atake ng matandang Sect Master ng West Mountain ngayon lang, at hindi niya inaasahan na magbabago ang sitwasyon sa isang kisap mata. Natapos ni Terence ang proseso ng pagsugpo at pagpatay sa kanya ng ganoon kadali. Ang masamang cultivator na big boss ng unang panahon, ang matandang Sect Master ng West Mountain, ay walang kakayahang lumaban at ganoon lang kadali siyang natapos. Sinabi ko na sa iyo na kung maglalakas loob ang lumang sekta ng West Mountain na pumunta rito, makakalimutan na nila ang pagbabalik. Hindi ka naniwala sa akin. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi niya sinusubukang magpanggap na cool, pero walang maniniwala sa kanya kung sasabihin niya ang totoo. Nawala ng malay si Wenhan. Sino ang maniniwala sa mga sinabi ni Terence bago pa man dumating ang lumang sekta ng West Mountain? Noon, hinabol na siya kahit saan. Gaano nakatagal mula noon? Sino ang maniniwala na kaya niyang patayin ang lumang sekta ng West Mountain? Sino ang maglalakas loob na maniwala roon? Gustong magsaya ng maliliit na fries na sumunod sa lumang sekta para kay Terence, ngunit hindi nila inaasahan na papatayin ni Terence ang kanilang amo ng ganoon kadali. Sandali silang natigilan bago sila tumalikod at tumakbo. Kung kaya ni Terence patayin ang lumang sekta, ang pagpatay sa kanila ay parang pagpatay sa isang grupo ng mga langgam. Dito ba sila maghihintay ng kamatayan? Nakakalungkot na ang lumang sekta ng West Mountain, na dating maluwalhati kani-kanina lamang, ay patay na ngayon nang walang kumukuha sa kanyang bangkay. Gaano ba iyon kalungkot? Kumunat ang noo ni Terence at ngumiti ng may paghingi ng tawad, Kuya Chi, pasensya na talaga. Hindi ko naisip ng mabuti. Masyadong masama para pumatay ng tao sa lugar ng kasal mo. Kapatid na Linford, anong sinasabi mo? Kung hindi ko papatayin ang matandang ito, paano ako magiging panatag sa kasal namin ni Luoloo? Ang bangkay na ito ang pinakamalaki red along ibinigay mo sa amin. Mas mahalaga ito kaysa sa kahit ano paman. Humagalpak ng tawa si Wenhan. Napatay ni Terence ang matandang Sect Master ng West Mountain, at nakahinga siya ng maluwag. Nagpapasalamat siya, kaya bakit niya sisisihin ang bangkay sa pagiging hindi mapalad? Ako muna ang bahala sa bangkay ng lalaking ito. Hindi nararapat na iwan ito rito. Nag-isip sandali si Terence at lumapit upang ihagis ang bangkay palabas ng sala. Bago ito bumagsak sa lupa, gumamit siya ng pinaghalong apoy para tuluyang balutin ang bangkay, at sa isang iglap ay ginawa itong abo. Hindi rin nahulog sa lupa ang mga abo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at nagpadala ng isang daloy ng purong chi palabas ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, dala ang mga abo. Nagkalat ang mga abo kasabay ng hangin. Mula ngayon, wala nang lumang sekta sa West Mountain sa mundong ito. Natanggap ng mga tao ng Kaizen Escort Agency ang balita, at umalangaw-ngaw ang hiyawan sa lahat ng dako. Ang lumang sekta ng West Mountain ay parang isang higanteng bundok sa balikat ng Escort Agency. Hindi nila inaasahan na mahuhulog siya sa Kaizen Escort Agency ngayon.
Mula ngayon, ang titulo bilang numero 1 escort agency sa Timog Kontinente ay dapat na muling maging tanyag. Nag-aalalang naglakad si Wenhan papunta kay Terence para sa kanyang kaligayahan. Kapatid na Linford, ang grupong mersenaryong may poison eye ay hindi lamang kabilang sa sekta ng West Mountain. Sinusuportahan din sila ng angkan ng mga spirit beast. Kung hindi sana dinala ng disipulo ng matandang iyon ang mga gwardya ng spirit beast para gumala. Nagulat si Terence. Totoo nga. Ang Timog Kontinente ay halos mundo na ng mga espiritong hayop. Paano nagkaroon ng napakaraming Panginoon ng mga espiritong hayop bilang gwardya ang mga ordinaryong tao? Tiyak na may kakaiba rito. Ano ang relasyon ng Spirit Beast Clan at ng West Mountain Old Sect? Hindi ba't sinabi mo na ang Poison Ice Mercenary Group ay ang pribadong hukbo ng West Mountain Old Sect? Bakit siya tutulungan ng Spirit Beast Clan? Casual na tanong ni Terence. Ayaw niyang masaktan ang Spirit Beast Clan, pero hindi siya natatakot sa kanila. Hanggat hindi ito isang elder ng Spirit Beast, maaari siyang tumakas kung hindi niya sila matatalo. Gamit ang mga pakpak na may bilis ng multo at teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, hindi siya madaling mahuli. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Sa lungsod ng Turtle Ark o sa dagat ng Turtle Ark, ang West Mountain Old Sect ang pinuno ng mga human cultivator, o sa halip, ang kinatawan na pinili ng Spirit Beast Clan. Ang kontrol ng Poison Eye Mercenary Group ay nasa kamay ng West Mountain Old Sect, ngunit kadalasan ang kanyang disipulo ang gumagawa ng mga desisyon. Ang Spirit Beast Clan ay nagpadala ng maraming master upang protektahan ang batang iyon na may apelyidong Lurie, kaya masasabing ang magkabilang panig ay may benepisyo sa Poison Eye Mercenary Group. Inayos ni Wenhan ang kanyang mga salita at ipinaliwanag ng magaspang ang sitwasyon. Hindi ito sapat na detalyado, ngunit sapat na ito para kay Terence. Kung ganoon, matapos mamatay ang sekta ng West Mountain at ang batang may apelyidong Lurie, ang grupong mersenaryong may poison eye ay naging pag-aari ng angkan ng mga spirit beast. Ano pa ba ang dapat nilang ikahiya? Tinutulungan ko sila. Nakangiting sabi ni Terence. Sa katunayan, hindi mahalaga kung patay na ang matandang sect master ng West Mountain. Ang tunay na kontrol sa grupong mersenaryo ng mga mata ng lason ay palaging nasa kamay ng angkan ng mga espiritong hayop. Sa unang tingin, tila ito ang pribadong hukbo ng matandang sekta ng West Mountain. Gayunpaman, ang buong dagat ng Timog Kontinente ay kontrolado na ng angkan ng mga espiritong hayop. Ano ang isang simpleng grupong mersenaryo ng mga mata ng lason? Kapatid na Linford, kahit ano paman, ikaw ang tagapagsalita ng pagpatay sa angkan ng mga espiritong hayop. Natatakot akong hindi nila hahayaang matapos ang bagay na ito. Nag-aalala si Wenhan. Kung ikukumpara sa lumang sekta ng West Mountain, ang angkan ng mga espiritong hayop ay malinaw na mas nakakatakot. Kayang patayin ni Terence ang lumang sekta ng West Mountain, ngunit maaaring hindi niya harapin ang paghihiganti ng angkan ng mga espiritong hayop. Huwag kang mag-alala, haharapin natin yan pagdating ng panahon. Kapag dumating na ang sasakyan sa bundok, may paraan. Kapag dumating na ang bangka, tatawid ito sa tulay. May paraan ako para harapin sila pagdating nila. Dapat kang magmadali at maghanda para sa kasal. Huwag mong hayaang maghintay ng matagal ang nobya. Ngumiti si Terence at tinapik ang balikat ni Wenhan. Ang kanyang relaxed na pag-uugali ay nakapagparelax ng husto kay Wenhan. 6,113. Tama ka. Gayunpaman, lahat ng nasa Kaizen Escort Agency ay nasa panig mo, Kuya Linford. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng magkasama. Tumawa ng malakas si Wenhan. Punong-puno siya ng pagmamalaki. Paano kung sila ay mula sa angkan ng mga espiritong hayop? Sa pinakamarami, babalik sila sa dating sitwasyon. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay na dumalo sa kasal mo. Hindi masyadong nagsalita si Terence tungkol dito. Ngumiti siya at kinawayan si Wenhan palayo. Nagsimula siyang mag-isip kung paano haharapin ang angkan ng mga espiritong hayop. Casual na sinabi ito ni Terence, ngunit napakahalaga pa rin sa kanya ng angkan ng mga espiritong hayop. Hindi magiging problema kung mag-isa siya, ngunit maaari siyang tumakas kahit hindi siya manalo. Hindi mahalaga kung isama niya si Ramlee. Gayunpaman, ang Kaizen Escort Agency ay nasa lugar pa rin ng Black Sea. Kung ibinuhos ng Spirit Beast Clan ang kanilang galit sa Kaizen Escort Agency, paano magiging panatag si Terence?
Imposible para sa lahat ng nasa ahensya ng escort ng Kaizen na umalis sa lugar ng Black Sea at umunlad sa North o Middle Island. Tutal, ang kanilang mga ugat ay nasa Timog Kontinente. Hindi madaling itatag muli ang kanilang mga ugat sa ibang mga lugar, lalo na kung may puwang para sa kanila na umunlad sa ibang mga lugar. Kasabay nito, ang ilan sa mga taong nakatakas mula sa ahensya ng escort ng Kaizen ay naipadala na ang balita pabalik sa base ng angkan ng mga spirit beast sa lugar ng Crescent Sea. Galit na galit ang pinuno ng angkan ng mga espiritong halimaw na namamahala sa lugar ng Black Sea. Paanong may nangahas na hawakan ng isang tao sa Timog Kontinente ang tagapagsalita ng angkan ng mga espiritong halimaw? At pinatay pa niya ang ilan sa mga eksperto ng kanilang angkan. Isa lamang itong pagsuwi sa kalangitan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga eksperto mula sa angkan ng mga espiritong halimaw na pag-alagala sa lungsod ng Turtle Ark ay nagtipon-tipon at sumunod sa commander ng lugar ng dagat ng Turtle Ark. Pinalibutan nila ang ahensya ng escort ng Kaizen. Kanina pa inoobserbahan ng Spirit Sense ni Terence ang sitwasyon sa Twisted Ark City. Paano niya hindi malalaman ang tungkol sa Spirit Beast Clan? Kaya bago pa tuluyang mapaligiran ng mga Spirit Beast ang Kaizen Escort Agency, naunang lumabas si Terence sa pinto. Tumayo siyang mag-isa na nakalagay ang mga kamay sa likod, hinihintay ang malaking grupo ng mga Spirit Beast na lumapit. Labis na nagulat ang commander ng Spirit Beast sa lugar ng Black Sea. Hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagkubkob. Huminto ang lahat ng Spirit Beast sa likuran niya nang itaas niya ang kanyang kamay. Sinunod nila ang kanyang mga utos at may aura ng isang hukbong may dugong bakal. Nabigla si Terence. Kilala ang mga Spirit Beast sa kanilang individual na lakas, at mayroon silang lubos na kalamangan sa maliliit na labanan na may parehong antas. Gayunpaman, pagdating sa labanan sa pagitan ng dalawang panig, hindi sila maihahambing sa isang hukbo ng mga taong practitioner. Para silang isang tumpok ng maluwag na buhangin. Ngunit ngayon, ang mga Spirit Beast ng isang maliit na baluktot na arko na lungsod ay kasing lakas na ng isang hukbo ng mga taong practitioner. Ito ay isang nakakatakot na bagay. Ikaw si Terence. Ang human cultivator na pumatay sa lumang sekta ng West Mountain at ilang eksperto sa ilalim ng aking pamumuno. Ang mga mata ng pinuno ng Spirit Beast ay kasing lamig ng kutsilyo habang nakatitig kay Terence. Bagamat mukhang magaspang at matapang ang commander ng Spirit Beast sa kanyang anyong tao, isa siyang matipunong lalaki. Sa katunayan, siya ay metikuloso at napakakalmado. Kung hindi siya maaaring maglingkod bilang isang commander. Dahil nga sa nakita niyang tila may suporta si Terence kaya nagpasya siyang baguhin ang isip at simulan ang massacre. Gusto niya munang subukan ang pinagmulan ni Terence. Tama. Pinatay ko silang lahat. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya kailangang itago ang ganitong bagay, at walang saysay na itanggi pa ito. Ang dalawang isdang nakatakas sa lambat ay nasa likuran mismo ng commander ng Spirit Beast, nakatingin sa kanya. Ang tapang mo. Dahil inamin mo na, sumuko ka ng buong puso at iiwan kitang buo ang bangkay. Ikinumpas ng pinuno ng Spirit Beast ang kanyang kamay, at dalawang Spirit Beast Master ang agad na sumugod mula kaliwa at kanan, handang hulihin si Terence. Parehong nasa maagang yugto ng Spirit Beast Masters ang dalawang ito, at ipinadala sila ng commander ng Spirit Beast para subukan si Terence, dahil alam niyang hindi nila ito mahuhuli. Kung ganoon lang kadaling pabagsakin si Terence, hindi sana ganoon kadaling mapatay ang lumang sekta ng West Mountain. Hindi matatalo ng dalawang Spirit Beast Master na ito ang lumang sekta ng West Mountain kahit pa magtulungan sila. Kalmado ang mukha ni Terence habang hinarap niya ang dalawang paunang yugto ng mga espiritong halimaw na pagbubukas ng bundok na sumusugod sa kanya. Hindi man lang niya inabot ang kanyang mga kamay at itinaas na lang ang kanyang mga binti para sipain ang mga ito. Libong apoy, libong binti. Ang anino ng binti na nababalot ng apoy ay tumama sa dalawa, at mas mabilis silang lumipad pabalik kaysa noong dumating sila. Mabuti na lang at malalakas ang kanilang mga katawan, at ayaw silang patayin ni Terence. Napanatili nila ang kanilang katatagan matapos silang bumalik sa pormasayon mga Spirit Beast, nang walang anumang pinsala. Mayroon ka namang kaunting lakas. Pero, sa tingin mo ba ay kaya mong hamanin ang aming angkan ng mga espiritong hayop gamit ang iyong lakas? Malamig na ngumiti ang commander ng mga espiritong hayop.
Ang pagkabigo ng kanyang dalawang tauhan ay lubos na nasa loob ng kanyang inaasahan, ngunit kung iyon lang ang mayroon si Terence, mamamatay siya ngayon. Ang angkan ng mga espiritong hayop ay wala ng iba pa. Hindi mo pa nga nakikilala ang aking pagkakakilanlan at gusto mo akong hulihin. Sa tingin mo ba ay kaya mong lunokan ng kahit sino dahil lang sa maganda ang iyong mga ngipin? Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit mas matigas ang kanyang tono, hindi siya umatras. Medyo nagulat ang pinuno ng Spirit Beast. Habang lumalaki ang kumpiyansa ni Terence, lalo siyang hindi nangangahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang isang taong maingat ay tiyak na magiging masyadong maingat. Kung makakasalubong nila ang isang magaspang at pabaya na tao, aatakihin nila ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen ng buong lakas. Kung ganoon, wala nang magagawa si Terence kundi ang tumakas kasama ang lahat. Sino ka? Sabihin mo nga para makilala kita. Anong klaseng kahangahangang tao ang napunta sa Twisted Art City? Tumawa ang pinuno ng Spirit Beast at nagtanong. Kung si Terence ay walang ganoong nakakagulat na pagkakakilanlan, sumumpa siyang pipilitin niyang magmakaawa ng kamatayan ang batang ito. Bilang commander ng angkan ng mga espiritong halimaw, paano siya mapaglalaroan ng sinuman? Sige, makinig kang mabuti. Ang tunay kong pangalan ay Terence, isang disipulo ng 3 pavilion sa North Island, ang may-ari ng Heritage Elixir Pavilion sa gitnang isla, isang mystic alchemist, ang honorary vice captain ng Kaizen Escort Agency, ang honorary vice captain ng Hong Chamber of Commerce, ang honorary vice captain ng sinaunang battleship ng Aotian Fleet. Isa akong strategic partner ng Central Chamber of Commerce. Ipinakita ni Terence ang kanyang pagkakakilanlan sa isang napakakaswal na paraan. Hindi niya sinasadyang tiningnan ang commander ng Spirit Beast, ngunit nahalata ng kanyang spirit sense ang anumang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ng kabilang panig. Maging ang mga disipulo ng North Island, ang may-ari ng makalangit na Elixir Pavilion, o kahit ang Mystic Alchemist, ang commander ng mga Spirit Beast ay nagpakita ng isang bahagyang mapanghamak na ngiti. Ang mga pagkakakilanlang ito ay maaaring napakaranggaw sa ibang mga isla, ngunit ito ang Timog Kontinente. Ang Spirit Beast Clan ay walang pakialam sa mga disipulo ng 3 pavilion ng North Island, ni wala silang pakialam sa Mystic Alchemist, dahil napakababa ng kanilang pangangailangan para sa mga elixir. Kung tungkol naman sa mga titulo at parangal na sumunod, mas nakakatawa pa ang mga ito. Ano ang kinalaman ng mga pagkakakilanlang ito sa angkan ng mga espiritong hayop? Bakit naisip ng batang ito na may pakialam ang angkan ng mga espiritong hayop sa mga pagkakakilanlang ito na wala namang kwenta? Gayunpaman, nang banggitin ni Terence ang strategic partner ng Central Chamber of Commerce, tuluyang nagbago ang mukha ng commander ng Spirit Beast. Isa lamang itong kislap ng pagkagulat, ngunit sa ilalim ng banal na pandam ni Terence, gaano man kaliit ang pagbabago, hindi ito maitago. 6,114. Napaawang ang mga labi ni Terence. Ang Spirit Beast Clan ay talagang kasabwat ng Central, at malinaw na alam ng commander ng Spirit Beast na ito ang ilan sa mga sekreto. Ang dahilan kung bakit niya unang sinabi ang mahabang listahan ng mga pagkakakilanlan na nakatakdang maging walang silbi ay upang itapon ang huling dahilan ng pagiging isang estratehikong kasosyo ng Central na Chamber of Commerce. Kung sinabi niya ito sa simula, kung gayon ay malinaw ang kanyang layunin sa pagpunta sa Timog Kontinente. Malinaw na narito siya para sa Central. Kailangan niyang manatiling tahimik, at magiging abala kung maaakit niya ang atensyon ng Central. Pero iba na ngayon. Dahil sa dami ng mga walang kwentang pagkakakilanlan na nahalo, hindi na pinaghihinalaan ng Spirit Beast Clan si Terence dahil sa pagbanggit niya sa strategic partner ng Central Chamber of Commerce. Pagkatapos noon, binanggit pa niya ang West Island at ang Azure Dragon Elder, na para bang naghahadges siya ng malawak na lambat, sinusubukang gamitin ang lahat ng uri ng pagkakakilanlan para takutin ang Spirit Beast Clan. Kumislap ang mga mata ng pinuno ng Spirit Beast. Kung totoo ang sinabi ni Terence, kung gayon dahil sa kanyang katayuan, talagang mahirap siyang arestuhin. Tila kailangan niya itong iulat sa mga nakatataas. Ha, napaka-importanting bisita mo. Hindi ko inaasahan na kilala mo pala ang elder natin. Kung ganoon, pakiusap, manatili ka muna sa Kaizen Escort Agency ng ilang araw pa. Hayaan mong kontakin ko ang elder ng Green Dragon at tingnan kung may pagkakataon kang makilala ang mga dati mong kaibigan.
Tumawa ang pinuno ng Spirit Beast sa langit, hindi binanggit ang tungkol sa Central Chamber of Commerce. Ito ay isang sikreto ng Spirit Beast Clan, at kahit na si Terence ay talagang isang strategic partner ng Central Chamber of Commerce, hindi niya ito sasabihin ng malakas sa ganitong sitwasyon. Kaya ang tanging magagawa niya lang ay ang mag-isip ng pangalan ng nakatatanda para pakalmayan muna si Terence, at saka magdesisyon kung ano ang gagawin dito pagkatapos kumonsulta sa mga nakatataas. Iyon ang pinakamabuti. Ilang taon na rin mula nang maghiwalay tayo sa West Island. Gusto ko ring makita si Elder Green Dragon. Siyempre, abala siya, kaya normal lang na hindi siya makahanap ng oras. Gayunpaman, dadalo ako sa kasal ng aking kapatid na si Wenhan sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen sa susunod na mga araw at aalalahanin ang mga nakaraang araw. Kung libre si Elder Green Dragon, gusto ko siyang bisitahin. Nag-iimbento lang si Terence ng mga bagay-bagay, minsan lang niya nakilala si Elder Green Dragon at ilang beses niya itong nakausap, anong klaseng pagkakaibigan ang mayroon sila. Kung alam lang ni Green Dragon na nakilala siya ni Terence sa katimugang isla, baka pumunta na lang siya at patayin si Terence. Naunawaan ni Terence na binabalaan siya ng commander ng Spirit Beast na huwag umalis ng lungsod para magkaroon ng oras ang Spirit Beast Clan na mag-imbestiga kung nagsasabi ng totoo si Terence. Hindi mahalaga ang lahat ng iba pa, ang mahalaga ay ang ugali ng Central. Dahil sigurado silang konektado ang mga Spirit Beast sa Central, halos sigurado si Terence na magiging maayos ang kalagayan niya. Hindi pa tapos ang isang taong tigil putukan, ang pangunahing punto ay hindi nang ahas ang Central na galawin si Terence, lalo na sa Timog Kontinente. Kung may mangyaring mali, mabubunyag ang kanilang mga kasunduan dito. Kung napatay ng mga Spirit Beast si Terence nang hindi nila nalalaman, matutuwa si Central, pero ngayong alam na nila, hindi na nila hahayaang gawin iyon ng mga Spirit Beast. Napakabait mo, batang bayani Linford. Babalik ako at ire-report ito kay Elder Green Dragon at titingnan kung malaya siya. Huwag kang mag-alala, may balita ako sa lalong madaling panahon. Babalik ako para bisitahin ka at ipaalam sa iyo. Nagpakita ng paggalang ang commander ng Spirit Beast at mabilis na ikinuyom ang kanyang mga kamay bilang pamamaalam. Tungkol naman sa Elder ng Asher Dragon na nabanggit niya, wala sa kanila ang seryoso rito. Paano magkakaroon ng oras ang isang Elder ng Asher Dragon para magmalasakit sa isang maliit na lalaki na hindi pa man nakakarating sa unang yugto ng kanyang bundok? Mag-ingat ka, Commander. Pumunta ka rito para sa isang tasa ng tsaa at mag-usap kapag may oras ka. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao at nagpaalam. Malapit nang magsimula ang kasal ni Wenhan, at kailangan niyang paalisan ang mga Spirit Beast para makadalo siya. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, naaga ng commander ng Spirit Beast ang maraming eksperto sa Sea Beast sa paligid niya. Gayunpaman, mayroon pa ring ilan na hindi umalis. Sa halip, ikinalat nila at pinalibutan ang buong ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Nagkibit-balikat si Terence at pumasok. Wala siyang pakialam sa ganitong uri ng halatang pagmamatsyag. Kung gusto nilang tumakbo, kahit 10 beses pa ang bilang ng mga tao ay hindi sila mapipigilan. Kung gusto nilang manatili sa labas, hayaan na lang sila. Ang ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen ay napuno ng kagalakan at hindi naapektuhan ng angkan ng mga espiritong hayop sa labas. Mabilis ding nakibagay si Terence. Matagal nang tapos ang mga paghahanda sa kasal. Kahit na maraming kulang na tauhan, organisado pa rin ito ayon sa mga patakaran. Sina Wenhan at Eliza ay dumaan sa maraming paghihirap. Kontento na sila na makapagpakasal, kaya hindi na kailangang maging mapili. Sa kabilang panig, mabilis na bumalik ang commander ng Spirit Beast sa dati nitong pugad at ginamit ang aparatong pangkomunikasyon na ibinigay ng sentro upang makipag-ugnayan sa mga Spirit Beast sa katimugang isla. Ang sitwasyon ni Terence at ang mga detalye ng kanilang pagkikita ay naiulat na sa mga nakatataas, at nang matanggap ng mga nakatataas ng angkan ng mga espiritong hayop ang balita, kinumpirma nila ito sa Central Officer. Isang strategic partner ng Central Chamber of Commerce. Nang marinig ni Miss Nie ang pangalan, hindi niya maiwasang mabigla ng kaunti. Mabuti na lang at may detalyadong paliwanag tungkol sa pagkikita ng pinuno ng mga Spirit Beast at ni Terence, lalo na sa bawat pag-uusap nila, kaya hindi niya hinala na sinusubukan ni Terence ang mga Spirit Beast. Nakakainis talaga ang lalaking yan, lagi siyang nasa alanganin kahit saan siya magpunta.
Pero walang masama kung sasabihin niya yan, at least nagtutulungan tayo sa ngayon. Malamang hindi niya nakayanan ang pressure mula sa Spirit Beast Clan, kaya casual niyang binanggit ang mga pangalan natin, di ba? Mahinang sabi ng isang lalaking nakabalabal sa tabi ni Miss Lysen, halatang pamilyar na pamilyar kay Terence. Siguro. Magulo talaga ang batang ito. Sinira niya lang ang plano natin sa pinakahilagang isla. Bakit siya pumunta sa Timog Kontinente? Kumunat ang noo ni Miss Lysen. Sinasabi sa kanya ng kanyang likas na ugali na ang paglabas ni Terence sa Timog Kontinente ay walang magandang balak, ngunit ayaw niyang guluhin ito bago pa man ito magdulot ng anumang gulo. Akala niya ay may gagawin siya sa loob ng bag, pero palagi itong nauuwi sa hindi matatag na paraan, at ang pangunahing dahilan ay si Terence. Sabihin mo sa Spirit Beast Clan na huwag silang pakialaman o baliwalain si Terence. Magpadala ka na lang ng isang tao para bantayan siya ng palihim at huwag ka nang gumawa ng iba pa. Gusto kong malaman kung ano ang gusto niyang gawin sa Timog Kontinente. Tandaan mo, huwag na huwag mong ibunyag ang relasyon sa pagitan ng Spirit Beast Clan at ng Central Clan. Naiintindihan mo ba? Tinapik ni Miss Ling ang kanyang mga daliri sa mesa at sa wakas ay nakapagdesisyon na. Naiintindihan ko. Ipaalam agad sa angkan ng mga espiritong hayop. Agad na ipinarating ng mensahero mula sa sentro ang mensahe ni Miss Lysen sa katimugang isla. Matapos may parating ang mensahe, hapon na ng sumunod na araw nang makatanggap ng tugon ang commander ng mga Spirit Beast sa Twisted Ark City. Kasabay nito, isa sa mga nakatataas sa angkan ng Spirit Beast ay dumating din sa Twisted Ark City. Sa Kaizen Bodyguard Agency, sa wakas ay matagumpay na natapos ang kasal. Walang mga nanggugulo, at perpekto ang lahat. Sina Terence at Ramlee ay pinarangalan pa ng ikakasal at ikakasal, pati na rin ng iba. Mabuti na lang at malalakas silang practitioner, kaya hindi mahalaga kung uminom pa sila ng marami. 6,115. Sina Terence, Wenhan-Chi, at ang iba pa ay umiinom ng tsaa at nagkukwentuhan sa likod bahay ng ahensya ng mga bodyguard nang matanggap nila ang balita na ang commander ng Spirit Beast ay nagdala ng mga tao para bisitahin si Terence. Dumating na ang mga malalaking tauhan ng Spirit Beast Clan. Brother Chi, sumama ka sa akin para salubungin sila. Ngumiti si Terence at tumayo para batiin si Wenhan. Alam na ng kanyang espiritual na pandama kung sino ang dumating, at sa totoo lang, medyo nagulat siya. Sige na, dito na lang ako makikipag-usap kay Miss Ram. Magiliw nang ngumiti si Eliza kay Wenhan. Ayaw niyang masangkot sa mga bagay na ito, at hindi rin naman sila niyaya ni Terence na sumama sa kanya, kaya hindi siya sasama. Sige, titingnan ko muna si Kuya Linford. Tumanggaw si Wenhan at mabilis na tumayo para sundan si Terence. Nabalitaan niya kahapon kung paano hinarap ni Terence ng mag-isa ang mga Spirit Beast sa pasukan, at bilang batang amo ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen, hindi niya maaaring hayaang harapin muli ni Terence ng mag-isa ang mga Spirit Beast. Hindi masyadong inisip ni Terence ang tungkol dito. Isinama niya si Wenhan dahil naisip niyang magandang pagkakataon ito para sa ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen na bumuo ng magandang relasyon sa mga Spirit Beast. Dahil korolado ng mga Spirit Beast ang Timog Kontinente, hindi na ito mababago. Sa pamamagitan lamang ng pagbuo ng magandang relasyon sa kanila mas makakaligtas ang ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen dito. Elder Green Dragon. Hindi ko inaasahan na pupunta ka rito ng personal. Dapat ay isang junior ang bumisita sa iyo. Napakawalang galang mo talaga. Nakangiting sabi ni Terence habang naglalakad papasok sa sala, magalang na binati ito. Ang mas mataas na opisyal mula sa angkan ng mga espiritong hayop ay ang bagong nakatatandang Asher Dragon, na nakilala ni Terence minsan sa West Island. Isa siyang tunay na Panginoon ng kaharian ng Rift sa dagat, at hindi naglakas loob si Terence na magpakita ng anumang kawalang galang. Tungkol naman sa pinuno ng Spirit Beast mula sa Black Ark City, binati rin siya ni Terence. Tutal, siya ang namamahala sa Black Ark Sea area, at kailangang sundin ng Kaizen Escort Agency ang kanyang mga utos. Nakita na ni Wenhan ang Green Dragon dati, ngunit hindi niya ito nabigyan ng pagkakataong makausap. Hindi niya inaasahan na nandito ang Diyos na ito ngayon.
Mabilis siyang sumunod kay Terence at binati ito. Master Linford, napakabait mo naman. Nagkasundo tayo noong una tayong nagkita. Nabalitaan kong pumunta ka sa dagat ng Black. Nagkataon na nasa kalapit na dagat ako, kaya pumunta ako para salubungin ka para gunitain ang nakaraan. Sana ay hindi mo magalit sa biglaan kong pagbisita. Malumanay na ngumiti ang elder ng Azure Dragon at ikinumpas ang kanyang kamay, sinenyasan ng dalawa na huwag masyadong maging magalang. Isang karangalan para sa amin mga junior na makapunta si Elder Green Dragon. Masyado kang mabait sa amin. Bahagyang ngumiti si Terence at umupo kasama si Wenhan. Kapag nakakita ang isang normal na practitioner ng isang Sea Rift Realm Master, sapat na sana kung tatayo lang sila roon at kakausapin ito. Sino ba ang maaaring maging kasing relax ni Terence? Kahit hindi ilabas ni Elder Green Dragon ang kanyang aura, ang mahinang presyon ay sapat na para pagpawisan si Wenhan. Ganoon din ang commander ng Spirit Beast. Dahil sa Green Dragon, nanigas siya at hindi nang ahas na mag-relax. Si Terence lang ang hindi nagpakita ng anumang senyales ng abnormalidad. Bihira lang pumunta si Master Linford sa Timog Kontinente. Bilang punong abala, kailangan kitang tretuhin ng maayos. Kung may kailangan si Master Linford, pakisabihan mo lang ako. Sa Timog Kontinente, may bisa pa rin ang mga salita ko. Tumawa si Elder Green Dragon. Napakaamo ng kanyang ugali, at tila hindi siya isang supermaster ng kaharian ng pagwasak ng dagat. Sa halip, mas parang isa siyang matandang kapitbahay, na nagparamdam kay Terence ng kakaiba. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ganoon kagalang ang Green Dragon sa kanya. Sa pagkakataong ito, para sa kapakanan ng sentral. Gayunpaman, ang Azure Dragon ay nagpakita na ng ganitong saloobin noong huling beses sa Western Island. Ano ang nakita niya sa kanya? Maaari kayang matagal nang nakipagsabuatan ang Spirit Beast Clan sa Central. Pero noong nakaraan, hindi man lang pumirma si Terence ng kasunduan sa pagtigil ng digmaan. Hindi lang tinawag ng Azure Dragon si Terence bilang Master Linford, alam din ni Terence na hindi siya magalang dahil lang sa kailangan niya ng mga table tasks. Hindi kailanman nagkaroon ng gaanong interes ang lahi ng mga Spirit Beast sa mga table tasks. Salamat, Elder Azure Dragon. Nandito lang ako para dumalo sa kasal ni Kuya Chi at samahan ang isang kaibigan ko para galugarin ang karagatan ng Timog Kontinente. Ayokong makaabala sa iyo, Elder Azure Dragon. Nagsasabi ng totoo si Terence, ngunit hindi niya masabi sa Green Dragon ang tunay niyang layunin. Nakikita ko. Napansin ko ito noong dumating ako ngayon lang. Ang batang kaibigang ito na si Chi ay malamang na ang bagong kasal na kaibigan ni Master Linford. Nagmamadali ang Panginoong ito at hindi naghanda ng anumang regalong pambati, kaya kukuha na lang ako ng ilang maliliit na bagay para makabawi sa bilang na iyon. Kumuha ang Azure Dragon ng isang jade pendant mula sa kanyang baywang at iniabot ito kay Wenhan. Mabilis na tumayo si Wenhan, yumuko, at sumagot, "Salamat, Elder Green Dragon, sa iyong bukas palad na regalo. Nahihiya talaga ako sa aking sarili." Kahit na isang ledrilyo lamang ito, magpapasalamat pa rin si Wenhan kay Qinglong, lalo na ang isang magandang pendant na jade. Tutal, isa siyang elder ng Spirit Beast Clan. Sa hinaharap, hindi maglalakas loob ang ordinaryong Spirit Beast Clan na pukawin ang Kaizen Escort Agency sa baluktot na Arc City. Wala naman itong magandang naidudulot, nakakalungkot na makita yan. Sinasabing kaya nitong tiisin ang matinding dagok ng isang eksperto sa unang yugto ng paglikha ng mundo. Wala itong saysay para sa akin, at isa lamang itong palamuti na daladala ko. Maaari pa rin itong maging kapaki-pakinabang sa aking munting kaibigang si Chi. Walang pakialam na ikinumpas ng matanda ng Azure Dragon ang kanyang kamay at ipinaliwanag ang gamit ng pendant na jade. Tuwang-tuwa si Wenhan. Akala niya ay isa itong ordinaryong pendant na jade, ngunit hindi pala. Katumbas ito ng pagkakaroon ng karagdagang buhay. Matapos muling magpasalamat, itinago ni Wenhan ang pendant na jade at naupo sa kanyang upuan. Sa ngalan ni Kuya Chi, nais ko ring pasalamatan ang nakatatanda ng Azure Dragon sa paggastos ng malaking halaga para sa iyo. Ngumiti si Terence at ikinuyom ang kanyang mga kamao.
Alam niyang ibinigay ng Green Dragon kay Wenhan ang Reg Along ito dahil sa kanya, kaya kailangan pa rin niya itong pasalamatan. Bago pa man makapagsalita si Green Dragon, nagpatuloy si Terence, may isang bagay akong dapat ihingi ng tawad kay Senior Asher Dragon. Tungkol sa lumang sekta ng West Mountain. Master Linford, hindi mo na kailangang isapuso yan. Isa lamang siyang maliit na ibon. Gusto na niyang mamatay. Sino ang masisisi niya? Putol ni Green Dragon kay Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay, walang pakialam ang mukha. Wala talagang pakialam ang Asher Dragon sa lumang sekta ng West Mountain. Isa lamang siyang kinatawa na pinili para pamahalaan ang baluktot na arko ng lungsod. Kung mamamatay man siya, bahala na. May iba pang maaaring gumawa ng pareho. Sa anumang kaso, ang may kontrol sa likod ng mga eksena ay palaging ang angkan ng mga spirit beast, kaya hindi mahalaga kung sino ang tagapagsalita. Inikat ng commander ng spirit beast na nakatayo sa tabi ng Asher Dragon ang kanyang mga mata at sinamantala ang pagkakataong Yumoko, Elder, ang Kaizen Escort Agency ay medyo sikat sa iba't ibang karagatan ng Timog Kontinente. Ito ang pinuno ng 5 pangunahing escort agency. Ang susunod na pagpupulong ng escort agency ay gaganapin din ng Kaizen Escort Agency sa lugar ng Black Sea. Lumingon ang matanda ng Asher Dragon at binigyan ng commander ng Spirit Beast ng isang nasisiyahan na tingin. Hindi masama ang batang ito, matalino siya. Dahil ganoon nga, dapat ay makipagtulungan ka ng maayos sa Kaizen Escort Agency sa hinaharap. Patay na ang matandang sect master ng West Mountain. Ang bagong tagapagsalita ay isang tao mula sa Kaizen Escort Agency. Lahat sila ay mga kaibigan ni Master Linford at hindi mga tagalabas. Maaari mong hayaang lumapit kung sino man ang mas komportableng kumatawan sa iyo. Paano? Sabi ng elder ng Asher Dragon. 6,116. Ang dahilan kung bakit niya ito iminungkahi ay dahil sumasabay lang si Elder Green Dragon sa agos at binibigyan ng malaking mukha si Terence. Gaya ng sinabi niya dati, hindi mahalaga kung sino ang magiging kinatawan ng Spirit Beast Clan. Hindi inakala ni Terence na ganoon kadaling kausapin si Green Dragon. Hindi lang niya alintana ang lumang sekta ng West Mountain, tinulungan pa niya ang Kaizen Bodyguard Agency. Bakit niya ginawa iyon? Tuwang-tuwa si Wenhan. Sa ganitong paraan, ang ahensya ng escort ng Kaizen ay magiging Panginoon ng karagatan ng Timog Kontinente. Sa suporta ng angkan ng mga espiritong hayop, sino ang maglalakas loob na hawakan ang mga gamit ng ahensya ng escort ng Kaizen? Gayunpaman, alam ni Wenhan kung sino ang may kagagawan nito, kaya hindi siya nang ahas na magsalita hanggat hindi nagsasalita si Terence. Tiningnan lamang niya si Terence nang may mainit na titig. Kapatid na Chi, dapat mong pasalamatan si Elder Green Dragon. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Magsikap ka sa hinaharap. Ngumiti si Terence at tumango sa kanya. Dahil sa relasyon ng Kaizen Escort Agency sa Spirit Beast Clan, mas magiging madali para sa kanila na mangalap ng impormasyon tungkol sa Central sa hinaharap, lalo na tungkol sa plano ng Central para sa Timog Kontinente. Mas magiging madali para sa Kaizen Escort Agency na mangalap ng impormasyon kung makikialam sila. Salamat, Elder Green Dragon. Mabilis na tumayo si Wenhan, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at yumuko ng may paggalang. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa Asher Dragon at sa commander ng Spirit Beast. Natural na hindi pinansin ng Green Dragon ang pasasalamat ni Wenhan. Pagkatapos ng ilang mga salita ng paghihikayat, tumayo siya at sinabing, Master Linford, may mga bagay pa akong dapat asikasuhin. Hindi na ako magtatagal ngayon. Kung may oras ka, maaari kang pumunta at makipag-usap sa akin anumang oras. Tandaan, sa karagatan ng Timog Kontinente, kung mayroon kang anumang mga pangangailangan, ipaalam lamang sa akin. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya. Salamat, Elder Green Dragon. Kung may kailangan ako, tiyak na hindi ako mag-aatubiling tulungan ka. Ngumiti si Terence at sumagot, hindi ito masyadong sineryoso. Kung tutuusin, ang kagandahang asal ni Green Dragon ay malamang na nagmula sa gitna. Tumayo ang grupo at sabay na lumabas. Sina Terence at Wenhan ang naghatid sa kanilang dalawa palabas ng pinto.
Pagbalik niya sa bodyguard agency, pakiramdam ni Wenhan ay nasa panaginip pa rin siya. Tila lumulutang ang buong katawan niya. Kuya Linford, kausap lang namin si Elder Green Dragon. Isa siyang tunay na super expert sa yugto ng paghahati ng dagat. Ang galing niya. Biglang hinawakan ni Wenhan ang kamay ni Terence at sumigaw. Para sa isang mahinang cultivator na tulad niya, ang isang master ng si Shaking Realm ay walang pinagkaiba sa kanyang idolo. Ang makakita ng isa gamit ang sarili niyang mga mata, at kahit uminom ng tsaa at makipag-usap sa kanya, isa itong malaking biyaya. Kuya Chi, hindi mo naman kailangang maging masyadong excited, di ba? Eksperto lang siya sa yugto ng paghahati ng dagat. Basta't magsisikap tayo, maaari rin tayong maging eksperto sa yugto ng paghahati ng dagat o kahit sa yugto ng pagwasak ng langit sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi na kasing imposibleng maabot si Elder Green Dragon gaya ng dati. Nasa kanya pa rin ang tunay na Berdeng Dragon sa espasyo ng Jade. Sa hinaharap, ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na mapipila ng isang simpleng Sea Rift. Sino mang master na tila hindi makakamit ay isang layunin na pagsusumikapan ni Terence na malampasan, kaya walang pakiramdam ng pagsamba. Hindi naman talaga si Terence si Wenhan. Bagamat sa tingin niya ay may katuturan ang mga sinabi ni Terence, nasasabik pa rin siya at hindi niya maiwasang magsalita ng walang tigil. Wala siyang masyadong pakialam sa pagtaas ng katayuan ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ano man ang mangyari, kontento si Terence na madali lang itong malulutas. Ang susunod na hakbang ay ang makipag-ugnayan kay Gusha at patuloy na alamin ang higit patungkol sa gitnang bahagi ng Timog Kontinente at tulungan si Ramlee na hanapin ang mga guho. Nang sumapit ang gabi, mag-isang pumunta si Terence sa gilid ng lungsod. Matapos masigurong walang tao sa paligid, kinuha niya ang communication pearl ni Gusha at inactivate ito sa tubig. Biglang lumitaw ang imahe ni Gusha, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik habang nakatingin kay Terence, "Boss, napunta ka na ba sa Timog Kontinente?" "Ang galing! Nandito na ako sa Twisted Arc City. Nasaan kayo? Hindi ba dapat doon muna tayo sa Wind Arc Sea area?" Itinuro ni Terence ang lungsod sa likuran niya, walang imak. "Ang dami na naming araw na nilisan, at hindi namin alam kung saan kami napadpad. Hindi talaga namin maaaring hayaang pamunuan ni Gusha ang team sa hinaharap. Boss, hindi ko rin alam kung nasaan tayo. Halika at iligtas mo kami." Nagpakita si Gusha ng kakaibang hiya, ngunit ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay nagpalungkot sa puso ni Terence. "Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin ng dahan-dahan, ano ang sitwasyon?" Seryoso ang mukha ni Terence. Si Gusha at ang iba pa ay medyo malalakas. Maaari kayang inatake sila ng mga halimaw sa dagat na nasa itaas ng yugto ng pagbuo ng lupa. "Boss, matapos tayong maligaw sa hamog sa dagat, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Bagamat hindi tayo nahirapan sa paglipad ng mababanges na ibon na iyon, hindi talaga tayo makaalis sa lugar na may hamog sa dagat. Kahit nasubukan ka naming kontakin ngayon, hindi pa rin natin maramdaman ang eksaktong lokasyon ng pearl na tagapag-usap." Detalyadong paliwanag ni Gusha sa pagkakataong ito, o marahil ay tinutulungan siya ni Zane na ayusin ang kanyang mga sasabihin. Nakahinga ng maluwag si Terence, pero nakakunot pa rin ang noo niya. Naliligaw ba si Gusha at ang iba pa sa hamog sa dagat? Hindi dapat ganito, hindi kasing lakas ng kay Terence ang espiritu ng lalaking ito, pero may natural siyang kalamangan kaya niyang lumusong sa dagat. Ang hamog sa dagat ay may epekto ng paghihiwalay sa banal na sentido, ngunit mas maliit ito sa dagat. Kaya kahit wala ang compass at mapa, kasama si Gusha na ginalugad ang daan sa dagat, hindi sila dapat naligaw. "Ayos lang ba kayo?" Hinimas ni Terence ang noo niya, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Napagpasyahan niyang siguraduhin munang ligtas ang apat. "Ayos lang kaming lahat. Kanina lang kami umiikot sa hamog sa dagat. Boss, sunduin mo kami." Biglang tinapik ni Gusha ang noo niya at nagpatuloy, "Boss, ang perlas na ibinigay ko sa iyo ay halos kayang maramdaman ang lokasyon ko. Tingnan mo ang liwanag na inilalabas ng perlas sa dagat. Ang pinakakonsentradong punto ay kung nasaan ako.
Kahit hindi ko maramdaman ang butil, dapat ay mahahanap mo kami sa pamamagitan nito, boss. Tingnan ko. Mabilis na ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para ibalot ang communication bead sa dagat. Matapos ang maingat na pagmamasid, natuklasan niyang iba ang liwanag sa ibabaw. Kung hindi titingnang mabuti, maaaring isipin nilang pantay ang liwanag, ngunit sa pamamagitan ng pandaman ni Terence, madali niyang malalaman na may isang lugar na may mas makapal na asul na liwanag. Dapat ito ang direksyon na tinutukoy ni Gusha. Mayroon ngang masiksik na liwanag. Gusha, sinasabi mo bang dapat kong sundan ang direksyong ito para mahanap ka? Ano ang tinatayang distansya? Pakiramdam ni Terence ay nasasayang ang kanyang hininga sa pagtatanong niyan. Sinabi ni Gusha na hindi niya nararamdaman ang communication bead, kaya paano niya malalaman ang tinatayang distansya? Gaya ng inaasahan, umiling lang si Gusha na may mapait na ngiti. Bihira ngang makitang magpakita ng walang magawang ekspresyon ang lalaking ito. Sige, aalis na ako agad. Huwag kang gagalaw. Hanggat walang mangyayari, mahahanap kita, hindi na nagsalita pa si Terence, tanging paalala lang ang ibinigay niya sa kanila. 6,117. Pagkatapos tapusin ang tawag, kabisado ni Terence ang lokasyon ni Gusha at handa nang bumalik at hanapin si Ramlee para umalis sa lugar ng URC. Mula sa liwanag ng butil, si Gusha at ang iba pa ay nasa dagat nga malapit sa timog kontinente. Mas mahirap ito. Kung maligaw sila sa daan mula sa gitnang isla, mas malaki ang posibilidad na matagpuan sila ni Terence. Boss, wala na po kaming pupuntahan ngayon. Dito na lang po kami maghihintay sa inyo. Dadalhin ko po sila sa dagat para walang panganib. Ngumiti ulit si Gusha. Hanggat nandito si Terence, pakiramdam niya ay magiging maayos ang lahat. Bukod pa rito, maaapektuhan ka rin ba ng hamog sa dagat kapag pumasok ka sa dagat? Narinig ni Terence na si Gusha ay nasa ibabaw na pala sa buong oras, at biglang nais niyang itanong kung napapabayaan ba ng lalaking ito ang katotohanan na maaari siyang pumunta sa dagat. Hindi dapat makaapekto ang hamog sa dagat kay Gusha habang nasa tubig, lalo na pagkatapos niyang makapasok sa karagatan. Ang kakayahan niyang matukoy ang mga direksyon sa ilalim ng dagat ay dapat na mas madali pa kaysa sa banal na pandaman ni Terence habang nasa hangin. Tama, hindi ko sana mapapansin kung hindi mo nabanggit, boss. Halatang medyo natigilan si Gusha. Tama nga naman, hindi siya dapat maapektuhan ng hamog sa dagat dahil nasa dagat siya. Ibig sabihin, pinipigilan ako ng isang di nakikitang puwersa. Kahit sumisid ako sa dagat, hindi ko matatakasan ang impluwensya ng hamog sa dagat. Akala ko isa itong espesyal na hamog sa dagat sa isla na may ranggong langit, pero ngayon mukhang hindi na pala. Mukhang may nakapasok kang porma sayon. Huwag kang mag-alala, kung walang panganib, huwag kang gagalaw. Hahanapin kita agad. Naunawaan ni Terence na talagang malas sina Gusha at ang iba pa. Mukhang hindi magiging madali ang pagliligtas sa nilang apat. Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi kami kikilos. Hihintayin ka naming dumating at hanapin kami. Gayunpaman, medyo kakaiba ang lugar na ito. Boss, kung hindi ka kumpiyansa, huwag kang sumugal na pumasok. Kung nakulong ka, tapos na ang lahat. Tumanggaw si Gusha ng seryoso at nagbabala. Gusto niyang makatakas sa panganib, ngunit hindi niya maaaring hayaang mapahamak si Terence dahil dito. Alam ko. Mag-ingat ka. Iyon lang muna sa ngayon. Makipag-ugnayan. Bahagyang ngumiti si Terence. Naantig siya sa pag-aalala ni Gusha. Karaniwang walang inaalala ang lalaki, ngunit mayroon siyang maingat na panig sa mga kritikal na sandali. Matapos tapusin ang tawag kay Gusha, itinago ni Terence ang communication bead at nagmadaling bumalik sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Tinawagan niya si Ramlee at naghanda ng umalis. Kuya Linford, bakit ka bigla na lang umaalis? Nagmamadaling lumabas si Wenhan at nagtanong. Kung gusto ni Terence na umalis, natural lang na sasabihan niya ito, kaya tumakbo siya papunta kay Eliza. Tungkol naman sa kanyang ama, hindi siya ipinaalam ni Terence kasama ang kanyang ama, kaya tanging sina Wenhan at Eliza lamang ang nakakaalam na aalis na sila. Kuya Chi, may mga kaibigan akong naligaw, kaya susunduin ko sila.
Kapag tapos na ako, babalik ako para hanapin ka, kaya huwag kang masyadong mag-alala. Hindi nagpaliwanag ng detalyado si Terence. Pagkatapos ng ilang salita, aalis na sana siya. Hindi siya mapigilan ni Wenhan, kaya't umatras na lamang siya at sinabing, Kuya Linford, kaibigan ko rin ang mga kaibigan mo. Pamilyar na pamilyar ako sa lahat ng lugar sa karagatan Timog Kontinente. Kung sasama ako sa iyo, mas madali ko silang mahahanap. Hindi na kailangan yan. Marami pa ring bagay dito na kailangang asikasuhin ni Kuya Chi. Isa pa, bagong kasal pa lang kayong dalawa, kaya hindi angkop na maglakbay kayo. Huwag kayong mag-alala, mahirap ang lugar ko, kaya madali ko silang mahanap. Kung hindi talaga ito gumana, hihingi ako ng tulong kay Kuya Chi. Tinanggihan ni Terence ang mungkahi ni Wenhan. Kaya niyang lutisin ang problemang ito ng mag-isa, at mas makabubuti para sa kanya na manatili rito at tulungan si Wenhan na mangalap ng impormasyon. Nang makita ang determinasyon ni Terence, hindi na nagsalita pa si Wenhan. Inihatid nila ni Eliza si Terence palabas ng ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen. Gusto sana nilang maglakad hanggang sa pantalan ngunit tinanggihan sila ni Terence. Sa huli, kumaway sila bilang palm sa gate. Pagkatapos umalis sa ahensya ng mga bodyguard ng Kaizen, isinama ni Terence si Ramlee at nagmadaling naglakad. Mabilis silang pumunta sa pantalan para kunin ang lumilipad na spirit beast. Hindi man lang nila kinuha ang spirit jade na sobra nilang binayaran noon at agad na umalis ng lungsod. Mabuti na lang at inalis ni Green Dragon ang mga paghihigpit sa dalawa pagkatapos ng kanilang pagbisita, kung hindi ay mas mahihirapan silang umalis. Hindi nagtanong si Ram habang kinakaladkad siya palabas ni Terence. Kalmado lang siya na parang wala siyang pakialam kung saan gustong pumunta ni Terence o kung ano ang gusto nitong gawin. Kailangan lang niyang sumunod dito. Pagkatapos lumipad palabas ng lungsod, kinumpirma ni Terence ang direksyon at ipinaliwanag kay Ram, bago ako pumunta rito, ilan sa mga kaibigan ko ay nakarating na sa Timog Kontinente. Nabalitaan kong nawala sila sa hamog sa dagat, kaya hahanapin ko na sila ngayon. Oo, sinabi mo kay Wenhan ngayon lang. Bahagyang tumango si Ramlee at sinabing walang pakialam. Hindi ito nilinaw ni Terence dati, pero iyon ang pangkalahatang kahulugan. Napakamot ng ulo si Terence, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Kung lilipad tayo sa direksyong ito, hindi natin alam kung gaano katagal tayo lilipad. Sa buong paglalakbay, mapupunta tayo sa mga lugar na hindi pa natin nararating, kaya maaari mong tingnan ang compass. Baka mahanap mo ang lokasyon ng mga guho. Oo, tama ka. Titingnan ko na ngayon. Bahagyang tumango pa rin si Ramlee, pagkatapos ay kinuha niya ang jade plate at maingat itong tiningnan. Sa katunayan, napakaliit ng posibilidad na lumitaw ang mga guho sa dagat. Malamang na nasa ilang isla ang mga ito, kaya hindi na niya dapat makita ang kahit ano ngayon. Naisip ni Terence na kakaiba ito bakit naging malamig at tahimik na naman si Ram. Nakakatuwa talaga ang kakaibang batang babaeng ito. Hindi niya talaga maintindihan ang iniisip nito. Gayunpaman, hindi niya ito maaaring pakialaman ngayon. Pag-iisipan niya ito pagkatapos niyang mahanap si Gusha at ang iba pa. Pagkatapos lumipad ang malayo, kokontrolin ni Terence ang lumilipad na spirit beast para bumagal, babalutin ang communication bead ng purong chi, at hahayaan itong lumubog sa dagat. Pagkatapos ay gagamitin niya ang kanyang spirit sense para suriin ang tindi ng liwanag sa ibabaw ng bead, at sisiguraduhin na hindi ito lumilihis sa direksyon. Sa prosesong ito, magpapakita si Gusha at sasabihin kay Terence ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Halos walang pagbabago. Nanatili silang apat sa kanilang kinaroroonan at hindi sila ginulo ng mga halimaw sa dagat. Ang kanilang kaligtasan ay hindi naging problema sa ngayon. Pagkatapos ng isang araw na paglipad, sa wakas ay napunta si Terence sa isang sea fog. Lubhang bumaba ang paningin, at mahirap maramdaman ang kanyang direksyon. Mukhang papalapit na tayo sa kanila. Ang hamog sa dagat dito ay talagang napaka-espesyal. Hindi ito ang ordinaryong uri ng hamog sa dagat. Seryoso ang ekspresyon ni Terence. Hindi naapektuhan ng hamog sa dagat ang magnetic field, ngunit ang saklaw ng kanyang spirit sense ay lubhang napigilan.
Hindi ito kasing husay ng hamog sa dagat na may magnetic field na kanyang naranasan noon. 6,118. Kakaiba talaga. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa sea fog na ito. Bihira lang magsalita si Ramlee. Walang ipinakitang kahit ano ang jade plate, kaya hindi siya nagmamadali. Gayunpaman, pagkatapos niyang makapasok sa sea fog, patuloy niyang nararamdaman na may mali. Little junior sister, hindi mo ba naiisip na ang sea fog na ito ay tila hindi ganap na natural? May mga bakas pa nga ng gawa ng tao dito. Ginamit ni Terence ang kanyang chi upang balutin ang isang maliit na ulap ng ambon ng dagat at inilagay ito sa harap ng kanyang mga mata upang maingat itong pagmasdan. Gumamit pa siya ng kaunting refinement fire upang sunugin ito. May nakita ka ba? Umiling si Ramlee at itinoon ang pansin sa ambon ng dagat sa harap ni Terence, ngunit wala naman siyang napansing mali. Nagtataka lang ako. Pakiramdam ko may mali sa sea fog na ito. Binawi ni Terence ang kanyang chi at nagpaputok, wala siyang napansing kakaiba matapos mawala ang sea fog. Tingnan natin ang posisyon ng mga kaibigan mo. Maaaring malapit lang sila. Walang pakialam na sabi ni Ramlee. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang banal na pandama upang suriin ang paligid. Bagamat hindi masyadong malaki ang saklaw, mas malakas ito ng maraming beses kaysa sa mga mata. Tumango si Terence at inilubog ang communication bead sa tubig. Matapos gamitin ang kanyang spirit sense, hindi niya napigil ang sumimangot. Kakaiba talaga. Kahit ang communication bead ay hindi mahanap si Nagusha at ang iba pa. Bumantong hininga si Terence at itinago ang communication bead. Ang pinakamatinding liwanag na kumakatawan sa direksyon ay ang paggala-gala sa ibabaw ng butil. Hindi ito naiiba sa isang compass na pumapasok sa sea fog na may magnetic field. Gayunpaman, sa lugar na ito, maaaring gamitin ang compass, ngunit sayang lang at ang pagsunod sa compass ay maaaring hindi naman talaga sila maakay palabas. Patunay din ito na malapit lang sila. Marahil ay mahahanap natin sila sa pamamagitan ng paglipad paikot-ikot. Inalo ni Ramlee si Terence, at may katuturan ang sinabi nito. Dati, ang pearl na pangkomunikasyon ay nasa labas ng mundo, kaya maaari pa rin itong ipahiwatig ang lokasyon ni Gusha. Gayunpaman, hindi na maramdaman mismo ni Gusha ang lokasyon ng pearl na pangkomunikasyon. Ngayong nawala na ang tungkuling ito ng pearl na pangkomunikasyon, nangangahulugan ito na ang sitwasyon ng magkabilang panig ay halos pareho na. Malamang na nasa lugar na ito ng sea fog sila. Maliit na ate, kakailanganin namin ang tulong mo mula ngayon. Bawat isa sa atin ay magiging responsable sa paggalugad sa isang direksyon, upang ang ating mga banal na pandama ay makapaglakbay ng mas malayo at magkaroon ng mas mataas na pagkakataon na matagpuan sila. Ngumiti si Terence habang nakatingin kay Ramlee. Hindi naman sa hindi niya matutulungan si Ramlee, ngunit mas madali ito sa tulong ni Ramlee, at mas magiging maayos ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa. Nagbigay ng malaking pagsisikap si Terence para makasama ang kakaibang babaeng ito, at hindi siya tinanggihan ni Ram. Tumango siya at pumili ng direksyon, inilabas ang kanyang espiritu para mag-explore. Silang dalawa ay may tigi-isang namamahala sa isang panig. Ang mga lumilipad na spirit beast ay dahan-dahan ding lumilipad sa mababang altitude sa ibabaw ng dagat. Sa kasamaang palad, si Nagusha at ang tatlo pa ay wala saan man. Hindi lang iyon, walang mga hayop sa dagat, ni walang mga lumilipad na mababangges na ibon sa himpapawid. Patuloy na nag-aalab ang damdamin ni Terence habang tinatanong ang malamulto, Senior Ghost, mayroon ka bang anumang iniisip tungkol sa sitwasyon dito? Mayroon bang porma sayon o paghihigpit? Bata, hindi mahina ang array daw mo. Mabuti na lang at may nakikita kang mga palatandaan. May porma sayon nga sa rehiyon ng sea fog na ito, pero hindi ko pa ito makita ng malinaw sa ngayon. Lumabas din ang spirit sense ng demonyo mula sa Jade Space at maingat na sinuri ang sitwasyon sa paligid. Dahil sa kanyang primordial spirit cultivation, madali para sa kanya ang magtago mula kay Ramlee, kaya hindi siya nag-alala na matuklasan. Maya-maya, binawi ng malamulto ang banal nitong pandama at pinuri, kamangha-mangha. Ang hamog sa dagat sa rehiyong ito ay natural na nabuo at may sarili nitong nakakalitong epekto.
Kalaunan ay pinahusay ito ng isang napakalakas na master ng Pormasayon, kaya napakahirap makahanap ng anumang bakas ng isang Pormasayon. Kung hindi dahil sa napakaraming amplification formation, kahit ako ay maaaring hindi makaalis sa nakakalitong Pormasayon na ito. So sinasabi mong pwede ka nang makalabas sa Pormasayon ngayon. Kumalma si Terence. Mabuti na may dala siyang kagamitan kaya pa nitong sirain ang isang natural na Pormasayon na tulad nito. Sirain ang Pormasayon. Huwag mong masyadong taasan ang tingin mo sa matandang lalaking ito, bata. Ang kapangyarihan ng pormasyong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Sapat na ang galing nito para makaalis, pero gusto mo pa talagang makawala sa Pormasayon. Sumanghal ang demonyong nilalang, at ang mga salita nito ay nagpapakita na mataas ang pagpapahalaga nito sa pormasyong ito. Hindi nakapagsalita si Terence ang nilalang na ito ay isang tunay na master ng formation sa level 9, at maging siya ay nagsabing hindi nila maaaring basagin ang formation, na kailangan nilang humanap ng paraan para makaalis. Isa itong napakalakas na formation maaari kayang lampas na ito sa level 9. Hindi ba't mas malakas pa ito kaysa sa mga sinaunang formation tulad ng Starfall Formation at sa 10,000 Mile Formation? Bata, babalaan kita muna na nasa bingit pa rin tayo ng pormasyong ito. Kung lalalim ka pa, kahit ang matandang ito ay hindi magagarantiya na makakaalis ka. Bagamat isa lamang itong nakalilitong Pormasayon at walang magiging panganib sa buhay mo, kung nakulong ka sa loob, mahirap sabihin kung gaano katagal ka kailangang lumabas. Kung gusto mo mang umalis agad sa Pormasayon, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Paalala ng sumpa kay Terence at natahimik. Siyempre kailangan nating pumasok. Nasa loob pa rin si Nagusha at ang iba pa. Hindi natin sila pwedeng baliwalain na lang. Senior Ghost, kailangan mong magsikap pa ng kaunti at pag-aralan ang nakakalitong Pormasayon na ito. Ngumiti si Terence. Naniniwala siyang walang anumang pagtutol ang bagay na ito. Bilang isang high-level formation master, paano niya bibiguin ang sarili niya kung hindi niya pag-aaralan ang isang high-level formation na hindi niya kayang lutesin? Hindi tumutol ang malamulto. Sumanghal ito at sinimulang suriin ng seryoso ang natural na labirinto. Si Terence naman ay nag-focus sa paghahanap kina Gusha at sa iba pa. Kung mahahanap nila sila at makakaalis sa lalong madaling panahon, makakaiwas sila sa maraming problema. Mabagal na sumulong ang lumilipad na spirit beast sa loob ng kalahating araw pa, ngunit wala pa ring hanap sina Terence at Ramlee. Nasa punto na sila na kahit ang multo ay hindi sigurado kung makakaalis na sila sa lugar na ito. Sa madaling salita, si Terence at ang iba pa ay nawala rin sa hamog ng dagat. Hindi lamang nila hindi natagpuan si Nagusha at ang iba pa, kundi binawian din sila ng buhay. Ito ang pinakamasamang kinalabasan. Sinubukan din ni Terence na kontaken si Gusha gamit ang communication bead, ngunit wala itong naging epekto. Pabago-bago ang lokasyon ni Gusha. Madaling mawala ng pag-asa kung patuloy silang sumusulong ng walang patutunguhan. Si Ramlee ang unang tumigil sa paghahanap. Ang kanyang sinaunang espiritu ay pagod na pagod dahil sa patuloy na paggamit ng kanyang banal na pandama upang magsaliksik at kinailangan niyang magpahinga sandali bago siya makapagpatuloy. Little junior sister, nagsikap ka ng husto, mahinang sabi ni Terence. Pinagsisihan niya ang pagsama kay Ramlee. Dapat pala ay pinaghintay niya ito sa Kaizen Bodyguard Agency. Hindi mahirap. Sumulyap si Ramlee kay Terence at mahinang sinabi. Kinuha niya ang jade plate dahil sa nakagawian. Kamakailan lang, lagi niya itong hawak, at hindi niya alam kung gusto niya talagang hanapin ang mga guho. Ito ay orihinal na isang hindi malay na aksyon, at ang kanyang mga mata ay casual lamang na dumaan sa jade plate, ngunit ang kalmado at magandang mukha ni Ramlee ay biglang nagbago. 6,119. Ito. Ipinapakita nito ang lokasyon. Hindi inaasahan ni Ramlee na magbabago talaga ang posisyon ng jade plate, at sa isang iglap, hindi siya makapagsalita ng maayos. Kumurap si Terence, naiintindihan ang sinasabi nito. Mabilis niyang tiningnan ang jade plate na hawak nito, at talagang may kulay abong-ambon dito. May maliit na puting tuldok sa gitna, at sa kaliwang bahagi, may maliit na berdeng tuldok na unti-unting kumikislap. May reaksyon nga. Malapit lang ang mga guho.
Tuwang-tuwa si Terence, hindi nakakapagtaka na perpekto ang natural na labirintong ito. Ito ay para itago ang mga labi ng alchemist. Maaaring makulong ang mga ordinaryong tao sa Pormasayon, ngunit hanggat mayroon silang nakaposisyong jade plate, maaabot nila ang mga guho sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin dito. Nawala na ang berdeng tuldok. Mahinang bulalas ni Ramlee. Matapos mamatay ang berdeng tuldok sa gilid, hindi na ito nagpatuloy sa pagkislap, at pagkatapos ay unti-unting lumabo rin ang puting tuldok sa gitna. Tinapik ni Terence ang kanyang noo at agad na kinontrol ang lumilipad na spirit beast para makabalik. Nahulaan niya na ang berdeng tuldok ay kumakatawan sa jade compass na nasa kamay ni Ramlee dahil nasa gilid ito ng display. Kung mali ang direksyon, agad itong lilipad palabas ng display. O baka naman ang puting tuldok sa gitna ay kumakatawan sa jade plate at ang berdeng tuldok ay kumakatawan sa mga guho. Wala sa mga ito ang mahalaga dahil pareho pa rin naman ang kahulugan. Ayan na. Ito ang tamang direksyon. Matalinong babae si Ram, hindi niya kailangan ng paliwanag ni Terence para malaman ang ibig niyang sabihin. Kinontrol ni Terence ang lumilipad na spirit beast upang lumipad sa iba't ibang direksyon sa malayo. Makukumpirma na niya ngayon na ang mga berdeng tuldok ay kumakatawan sa jade plate na nasa kamay ni Ramlee. Sa pamamagitan ng gabay, gaano man kaganda ang Pormasayon ng maze, hindi nito mahahadlangan ang dalawa sa kanila na maaaring gumawa ng maayos na mga pagsasaayos sa direksyon anumang oras. Little Junior Sister, nakumpirma na ang lokasyon ng mga guho. Sana matulungan mo akong mahanap ang 4 kong kaibigan bago pumasok sa mga guho, ayos lang ba? Nag-alangan si Terence, nag-aalala para kay Gusha at sa iba pa. Terence, sa tingin ko dapat kang mag-isip mula sa ibang pananaw. Ang paghahanap sa iyong mga kaibigan sa gitna ng ambon na ito ng dagat ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Bakit hindi muna tayo pumunta sa mga guho? Una, baka matagpuan natin sila sa daan, at pangalawa, mas madali nating mahanap ang kanilang mga bakas pagdating natin doon. Hindi pumayag si Ramlee na ipagpatuloy ang paghahanap kay Gusha at sa iba pa. Sa halip, pinayuhan niya si Terence na pumunta muna sa mga guho. Brat, dapat kang makinig sa babaeng ito. Talagang iniisip ka niya. Natigilan si Terence dahil kahit ang multo ay nalalayan si Ram sa pagkakataong ito. Patuloy siyang hinikayat ng nakakatakot na bagay, kung patuloy kang tatakbo na parang langaw na walang ulo, maliit na ang tsansa na mahanap si Gusha at ang iba pa. Magiging mahirap kung mawawala ka ulit sa direksyon mo. Bukod pa rito, kapag narating na natin ang mga guho, maaring mahanap natin ang core na kumokontrol sa formation. Sa oras na iyon, kung gusto mong makahanap ng isang tao, maaari mo lang direktang basagin ang formation. Kinailangan aminin ni Terence na may katuturan ang mga sinabi ng multo. Mas madaling mahanap ang mga tao sa Pormasayon sa pamamagitan ng pagkontrol dito kaysa sa pag-asa sa swerte. Ang tanging ikinababahala ni Terence ay ang maze na ito ay binago mula sa isang natural na Pormasayon, at mahirap sabihin kung maaari itong kontrolin ng lubusan. Kahit ang isang makapangyarihang master ng Pormasayon tulad ng multo ay hindi magagarantiya na kaya niyang kontrolin ang isang natural na Pormasayon, kahit papaano, maaari siyang pumasok at lumabas dito ayon sa gusto niya. Tumingin si Ram kay Terence pagkatapos niyang magsalita, hinihintay ang desisyon nito. Tumango si Terence sa huli, may katuturan ang sinabi mo, Little Junior Sister. Pumunta muna tayo sa mga guho. Sana ay makilala natin sina Gusha at ang iba pa sa daan. Oo, tiyak na mahahanap natin sila. Bahagyang tumango si Ramlee, at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang magandang mukha. Ang kahandaang makinig ni Terence sa kanyang payo ay labis niyang ikinatuwa. Noong unang pagkikita ng dalawa, si Ram ay tuluyang tinanggihan ni Terence. Agad na kinontrol nilang dalawa ang kanilang mga lumilipad na spirit beast at nagpatuloy sa pagsulong ayon sa direksyong nakasaad sa compass. Madalas, malinaw na sumusulong sila, ngunit ang direksyong nakasaad sa compass ay palaging lumilihis, at may mga sitwasyon pa nga kung saan lumilipad sila pabalik. Halatang hindi nawawala ang epekto ng maze dahil sa compass na nasa kanilang mga kamay. Mabuti na lang at naayos ni Terence ang kanyang direksyon sa lahat ng oras.
Medyo pipit ang berdeng tuldok sa compass, ngunit papalapit pa rin ito sa puting tuldok sa gitna. Pagkatapos ng kalahating araw, halos magkadikit na ang dalawang tuldok. Sayang at hindi ito matagpuan ni Nagusha at ng tatlo pa. Ang tanging inaasahan na lang nila ay ang control hub ng formation na nasa mga guho. Mula sa lokasyon ng Jade Plate, dapat ay nakarating na tayo. May nakita ka ba? Ibinuka ni Ramlee ang kanyang banal na pandama, ngunit wala siyang nakitang anumang guho. Malabo pa rin ang paligid, at tanging tubig dagat lamang ang naroon. Kakaiba rin ito para kay Terence. Ang kanyang pandama sa espiritu ay mas malakas kaysa kay Ram at mas malawak ang sakop, ngunit wala pa rin siyang nakitang anumang guho. Base sa distansya ng dating posisyon ng Jade Plate, ang saklaw ng kanyang espiritual na pandama ay dapat sapat na upang masakop ang lugar pagkatapos magtagpo ang dalawang punto, maliban na lang kung hindi ipinapakita ng posisyon ng Jade Plate ang lokasyon ng mga guho. Little Junior Sister, sigurado ka bang gagabay sa atin ang bagay na ito papunta sa mga guho? O mayroon ka pa bang ibang description tungkol sa mga guho? Halimbawa, ang mga labi ay nasa ilalim talaga ng dagat. Ang spirit sense ni Terence ay umabot din sa dagat, ngunit hindi ito sapat para makita ang ilalim ng dagat. Hindi ito normal na tubig dagat, at nasubukan na ito ni Gusho noon, kaya ang pagsugpo sa dagat sa spirit sense ay mas malakas kaysa sa hamog sa dagat. Noong huling beses na sinamahan niya si Teria sa isla ni Bartolo upang hanapin ang kasunod paraan ng paglilinang ng teknik sa labanan ng paglikha, nagkaroon ng sitwasyon kung saan sila ay lumubog sa dagat noong high tide. Kaya, pinaghihinalaan niya na ang mga guho na ito ay maaaring lumubog din sa ilalim ng dagat. Walang detalyadong paglalarawan. Ngayong ganap nang nagtugma ang dalawang lugar, dapat ay nasa mga guho na tayo. Marahil ay nasa ilalim talaga tayo ng dagat. Medyo nahiya si Ramlee. Hinailan niya si Terence para galugarin ang lugar na ito, ngunit ang hawak lang nito ay ang hindi maaasahang Jade Plate. Wala man lang detalyadong paglalarawan ng lokasyon at hitsura ng mga guho. Hindi ito maintindihan. Kung hindi dahil kina Gusha at sa iba pa, hindi nila maiisip ni Terence na ang mga guho ay nakatago sa hamog sa dagat. Sayang lang ang oras at lakas kung lilipad paikat sa buong timog kontinente. Bababa ako at titingnan, hintayin mo ako roon sa itaas. Hindi kayang lumubog ng malalim ang sentido espiritual ni Terence sa dagat, kaya kinailangan niyang sumisid. Gamit ang kanyang lakas, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa presyon ng tubig. Sama-sama tayo. Kung may panganib, maaari pa rin tayong magbantay. Matigas na sabi ni Ramlee. 6,120. Little Junior Sister, ako na ang bahala sa'yo kung bababa ka. Mas ligtas na manatili doon sa taas. Kumaway si Terence at dagdag pa niya, at saka, kung mananatili ka rito at titingnan ang lokasyon ng Jade Plate, baka may makita ka. Ayan na, bababa na ako. Ibinuka ni Ramlee ang kanyang bibig para magsalita, ngunit sa huli, tumango siya. Pakiramdam niya ay kung susundin niya ang lakas ni Terence, lalo lamang siyang magdudulot ng gulo. Nababalutan ng purong chi ang katawan ni Terence nang tumalon siya mula sa lumilipad na spirit beast, hinati ang tubig at pumasok dito. Hindi gaanong nakaapekto sa kanya ang resistensya, at hindi nagtagal ay naabot niya ang limitasyon ng kanyang spirit sense. Habang palalim ng palalim ang kanyang katawan, palalim ng palalim ang kanyang banal na pandama, ngunit hindi pa rin niya makita ang ilalim. Hindi nang ahas si Terence na pumunta pa ng mas malalim, dahil mayroong isang malakas na aura sa ilalim ng dagat. Isang halimaw sa dagat sa malaking bilog ng yugto ng paghahati ng lupa. Medyo nakakaabala ito. Naniniwala si Terence na wala siyang problema sa pagharap sa isang halimaw sa dagat sa tuktok ng yugto ng pagbukas ng bundok, ngunit wala siyang pagkakataong manalo laban sa isang halimaw sa dagat sa tuktok ng yugto ng pagbukas ng lupa, lalo na sa malalim na dagat. Kung talagang aalertuhan niya ito, hindi siya makakatakas kahit na gustuhin niya. Akala niya ay walang anumang halimaw sa dagat sa lugar na iyon, ngunit tila hindi naman pala. Kung talagang naroon ang mga guho, nadama ni Terence na makabubuting sumuko muna sa ngayon at bumalik kapag lumakas na siya. Matapos huminto ng ilang sandali, nagsimulang lumutang pataas si Terence.
Kung sakaling matagpuan siya ng halimaw sa dagat na nasa tuktok ng yugto ng pagbuka ng lupa, kahit si Ramlee ay mapapahamak. Mas makabubuting lumayo agad dito. Pagkatapos makasakay muli sa lumilipad na Spirit Beast, agad na tumaas si Terence ng pataas, at nakalayo sa land opening stage Sea Beast. May nahanap ka ba? Nakita ni Ram na mabilis na lumapit si Terence at kinontrol ang kanyang lumilipad na Spirit Beast para lumipad ng mas mataas. Alam niya kung ano ang nangyayari roon sa ibaba. Nakakita tayo ng halimaw sa dagat sa malaking bilog ng yugto ng pagbukas ng lupa. Kung naroon ang mga labi, mas mabuting sumuko na tayo. Umiling si Terence habang mapait na nakangiti. Gusto pa rin niyang pumasok sa mga guho at hanapin ang sentro ng pagkontrol ng maze formation, at pagkatapos ay hanapin si Nagusha at ang iba pa. Ang tanging may pagdarasal niya ay hindi sila matuklasan ng mga halimaw sa dagat sa tugatog ng yugto ng paglikha ng lupa. Ang malaking bilog ng entabladong humahati ng lupa. Nagpakita si Ramlee ng gulat na ekspresyon. Sa harap ng isang makapangyarihang nilalang, malamang ay hindi niya kayang labanan ang panggigipit nito. Kahit pa may mga guho sa ibaba, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makapasok. Ang tanging pag-asa niya ay makita kung ang mga guho ay lilito sa ibang lugar. Ayaw sumuko ni Terence, kaya kinuha niya ang jade plate at sinimulan itong pag-aralan. Ang mga puti at berdeng tuldok ay perpektong nagtugma. Walang pagkakamali. Ang lugar kung saan sila huminto ay ang lugar kung saan naroon ang mga guho. Gayunpaman, mula sa kasalukuyang sitwasyon, imposibleng malaman ang lahat. Bukod pa rito, medyo mahina ang gamit ng jade plate na ito. Ginagamit lang ba talaga ito para magpahiwatig ng mga direksyon? Kung ganoon nga, dapat ay may mas maraming detalye. Ano na ang nangyayari ngayon? Nakakapagtaka ito. May iba pa bang hindi pa natutuklasang gamit ang jade plate na ito? Bulong ni Terence habang hindi niya namamalayang ipinadala ang kanyang spirit sense sa compass. Hindi naman sa hindi pa nila nasubukan ni Ramlee na gamitin ang kanilang spirit sense para suriin ang jade plate dati, pero wala naman silang nakitang kakaiba. Pero sa pagkakataong ito, halatang iba na ito. Nang makapasok ang spirit sense ni Terence, ang ibabaw ng jade plate ay nagliwanag ng mahina, at ang magkakapatong na posisyon ng puti at berdeng ilaw na DOT ay naging mas malinaw. Magsasalita na sana si Ramlee nang makita niya ang isang maliit na haligi ng liwanag na sumugod palabas mula sa dalawang magkakapatong na punto sa gitna ng jade plate at nahati sa hindi mabilang na di matukoy na mga sinag ng liwanag sa ibabaw ng dalawang tao. Binalot sila ng globo sa loob. Tingnan mo roon. Ito ang pasukan papunta sa mga guho. Sigaw ni Ramlee sa takot at itinuro ang ibaba. Noong una ay wala nang iba kundi ang hamog sa dagat at tubig dagat, ngunit ngayon ay parang isang bog zone ng hangin ang nagpalipad sa hamog sa dagat, na nagpapakita ng isang hagdan ng bato. Kakaiba talaga ang jade plate na ito. Tuwang-tuwa si Terence. Bago pa man siya makagawa ng kahit ano, dinala siya at si Ramlee ng bola ng liwanag palayo sa lumilipad na spirit beast at lumapag sa hagdan ng bato. Habang pababa siya, parami ng parami ang mga hagdan na bato na nabubunyag, ngunit hindi ito makita ng espiritu ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang nasa dulo ng hagdan. Pagbaba nilang dalawa sa unang baitang, muling sumara ang bola ng liwanag at naging tuwid na linya, na nakaturo sa tuktok ng hagdan. Halata na gusto nitong sundan nilang dalawa ang direksyon ng liwanag. Little junior sister, sumunod ka sa akin at mag-ingat ka. Seryosong sabi ni Terence habang nagsisimulang maglakad paakyat. 10 baitang lang ang nakikita niya paakyat sa hagdan, at hindi niya masabi kung may panganib. Tumango si Ramlee at sumunod kay Terence, binibigyang pansin ang kanilang paligid. Ang kanyang espiritu at mga mata ay tanging 10 baitang lamang ang nakikita. Kung mas malayo pa ito at magiging puro si fog na lamang. Matapos makaakyat ng mahigit 70 baitang, sa wakas ay nakita ng dalawa ang isang platapormang bato sa dulo. Bagamat patuloy silang umaakyat, mayroon pa ring tubig na umaagos sa paligid ng plataporma, na talagang kakaiba. Naitanong na ni Terence ang bagay na iyon dati, at alam niyang apektado ito ng pormasayon. Hindi niya ito masyadong iniinda, pero umaasa siyang mahahanap niya ang control hub sa lalong madaling panahon at mababasag ang restriction.
Tuluyan nang nawala ang liwanag sa nakaposisyong jade plate matapos silang dalawa ay tumuntong sa batong plataporma. Halata na natapos na nito ang tungkulin nito bilang gabay. Ito na ba ang mga guho? Napakunot ang noo ni Terence habang lumilingon sa paligid, nalilitong nakatingin. Natanong niya lang ng malinaw ang lugar pagkatapos niyang tumungo rito. Hindi naman ganoon kalaki ang buong plataporma, kasing laki lang ng 2 basketball court. Bukod sa mga baitang na bato na kanilang tinahak noong una silang dumating, wala nang ibang mga daanan sa paligid ng plataporma. Ang plataporma ay isa lamang plataporma, at walang anumang bagay dito. Masasabing ito ay isang relikyang naiwan ng isang sinaunang alchemist, hindi ba't napakasimple lang? Inilabas ni Ramlee ang kanyang ulo mula sa likuran ni Terence at tumingin sa paligid. Bigla niyang itinuro ang gitna ng plataporma, tingnan mo roon, wala bang uka sa lupa? Medyo nagulat si Terence. Hindi lang niya ito tiningnan gamit ang kanyang mga mata, sinuri rin niya ang plataporma gamit ang kanyang spirit sense ng ilang beses. Wala siyang nakitang anumang uka, kahit isang bitek. Gayunpaman, nang sundan niya ang daliri ni Ramlee, talagang nakakita siya ng isang pabilog na uka na bahagyang mas mababa kaysa sa lupa. Anong nangyayari? Malinaw na patag ang paligid ngayon lang. Inabot ni Terence si Ramlee para pigilan, na akmang hahakbang papalapit. Bulong niya habang mas maingat na pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid. Terence, hindi mo ba iniisip na ang uka at ang pagkakalagay ng jade plate ay mukhang magkatugma? Itinuro ni Ramlee ang jade plate na nasa kamay ni Terence at itinuro ang uka sa gitna ng plataporma. Totoo iyan. Little junior sister, maghintay ka muna rito sandali, susubukan ko. Napagtanto ni Terence na ang jade plate ay hindi lamang isang gabay, ito rin ay isang susi patungo sa mga guho. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.